Etong topic nga leukemia sa akin, isa sa mga hindi ko masyadong type na topic kasi very gloomy eh. Kasi itong very mysterious din itong sakit nito, leukemia. But anyway, ang leukemia naman is unfortunately, leukemia is a cancer eh. Okay? It's a, tawag nito, it's a blood cancer eh. Kasi alam na natin eh, karamihan ng mga cancer, ang involved dyan, yung mga laman-laman, yung mga tumor, bukol-bukol, pero itong leukemia is actually a blood cancer eh. Ganon. So, ang specialista dito sa sa mga leukemia, blood cancer is called an oncologist eh. Hindi naman ako specialist sa cancer eh, pero more or less yung general medicine ang knowledge natin eh. Kasi when it comes kung masyadong difficult, hindi naiintindihan o complicated na yung case ng leukemia, tatawagan na natin ng specialist which is an oncologist, okay? So itong leukemia nito, very vague, very mysterious, at saka marami complications, at marami dapat malaman dito. Pero para sa general public, i-discuss natin mga importanteng mga bagay para maintindihan din ng mga yung signs and symptoms and causes, gano'n. So, ano natin yan, itong sandali lang ito. Yes po. Yes, Doc, nabanggit po ninyo na very complicated po itong sakit na leukemia. At napansin din po natin na sa ilang mga pasyente, based on my observation po, parang hindi po agad nila nalalaman na leukemia na po pala yung sakit na meron sila. So, ano-ano po ba yung mga pangunahing symptoms or sintomas po ng leukemia na dapat pong bantayan ng publiko po? Well, isang dapat natin malaman, yung when it comes to paano natin malaman kung merong leukemia o hindi. Ang leukemia kasi may classification yan eh. Ang classification ng leukemia is based on dalawang factor lang eh. Age at saka yung type of cell, okay? Yung sa age naman, yung meron na tinatawag natin na acute lymphoblastic leukemia, karamihan yan, nasa mga bata eh. Okay? Tapos, meron din yung isang klaseng leukemia na yung tinatawag chronic lymphoblastic leukemia, karamihan yan, nasa above 50, mga senior, mga matatanda na. Okay? So, meron din klaseng leukemia, yung acute monoblastic leukemia naman, nasa between ages 20 at saka 50. Parang nasa gitna yun eh. Okay? So, kung nabanggit ko tatlo, yung children, yung middle age, at saka senior. Kung meron kang symptoms na parang natatakot ka, baka cancer ito, kung nasa category ka, nasa age group na mga yan, yun ang titignan natin ng cancer. Okay? Pero yung type of cancer naman, kasi na-identify lang yan through yung microscope lang. Kasi kung may symptoms ka ng cancer, suspicious, pupunta ka sa clinic para mag-check up, titignan naman, may blood test, titignan ng doktor kung meron kang abnormal cells. Okay? Yung tanong mo kanina, ano naman yung pangunahing symptoms ng baka sakali may cancer? Eh kung sa bata, yung children, karamihan yan, fever. Okay? Fever, chills, pangihina, minsan yung namumutla. Okay? So yung pediatrician, magtatanong yan sa parents o sa bata mismo, ano yung mga nararamdaman. Eh kung yung may family history pa, baka may mga kamag-anak na dati may cancer, yun. So mag-i-interrogate yung pediatrician kung may connection yan dito sa cancer. Ganon din sa mga young adult at saka mga senior. Yun ang mga question. So yung mga initial fever, yung unknown fever, para bang wala naman siyang sipon, wala naman siyang exposure. So, fever of unknown origin, suspicious yan sa cancer. Okay? So, yung mga other late na symptoms, may mga bukol-bukol. Di ba may kulani? Di ba meron tayong mga kulani sa mga dito sa ilalim sa leeg natin, sa mga kilikili natin, sa mga singit. Yan, isa pang late sign yan eh. So, kasama yun sa pag-physical exam ng doktor sa katawan ng suspected patient kung suspected ng leukemia. Yan yung mga signs and symptoms.